Ka-Express, may malaking hamon na kakaharapin si Coach Tim Cone at ang Gilas Pilipinas sa second window ng FIBA World Cup qualifiers. Dalawang malalakas na kalaban ang naka-line up, New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1. Ito ang klase ng laban na nagpapakita kung nasaan na ang tunay na level ng Gilas. Kailangan ng malinaw na game plan, tamang match-ups at maingat na health management para sa mga susi sa frontline. Si Coach Tim Cone mismo ang umamin na malaking trabaho ang nakaantabay. Bukod sa tactical adjustments, critical ang kondisyon ng mga pangunahing big men ng bansa. Sa kasalukuyan, umaasa ang coaching staff na maibalik si Kai, ang 7'3" center na hindi pa nakapaglaro mula nang mag-undergo ng ACL surgery noong katapusan ng January. Ayon sa mga medical at coaching updates, ang realistic recovery window ay nasa 9 na buwan hanggang 1 taon. Kaya cautious ang lahat pero may target na pagbabalik sa qualifiers window. Kung may babalik si Kai, makakuha ang Gilas ng malaking boost sa rim protection, high post playmaking at lateral threat, mga elemento na critical kapag kakalabanin ang malaking teams tulad ng New Zealand at Australia. Pero hindi lang si Kai ang pag-usapan, kailangan din ng tamang rotation para hindi ma-overload ang isang player at para sustainable ang performance sa dalawang magkakasunod na matitinding laro. Ito ang practical dilemma ni Coach Tim, mag-manage ng minutes, i-secure ang medical clearance, at sabay maghanda ng tactical adjustments para sa iba't ibang offensive schemes ng mga kalaban. Well, sa kabilang banda, ang New Zealand at Australia ay parehong may malakas na size, physicality at discipline sa team execution. Ang New Zealand ay kilala sa mabilis na ball movement at aggressive pick and roll, habang ang Australia ay may kombinasyon ng spacing, shooting at physical interior play. Para sa Gilas, ang susi ay ang pagbuo ng matchups na makakakontrol ng paint, magpapatupad ng smart rotations at paggamit ng perimeter threats para i-stretch ang depensa ng kalaban. Ang bottom line, kailangang magtrabaho ng doble si Coach Tim at ang kanyang staff, hindi lang sa pagbabalik ni Kai, kundi sa pag-ayos ng rotations, load management at contingency plan, kung hindi magiging available ang anumang susi. Kung maayos ang kombinasyon ng health, chemistry at taktika, may realistic shot ang Gilas na maging competitive sa February 26 at March 1 windows. Pero malinaw din, walang instant cure ang pagbabalik ng isang player. Kailangan ng holistic preparation para talunin ang mga powerhouse ng rehiyon. Habang papalapit ang second window ng FIBA World Cup qualifiers, mas lumilinaw kung gaano kabigat ang nakaatang na trabaho kay Coach Tim at sa Gilas Pilipinas. Hindi ordinaryong kalaban ang haharapin ng ating national team. Dalawang Oceania powers ang nakapila, New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1. Sa dalawang petsang ito, malalaman kung gaano katatag ang bagong programang binubuo ni Coach Tim at kung gaano kalaki ang magiging epekto ng pagbabalik ng pinakamahalagang peraso ng frontline, ang 7'3" center na si Kai. Nang sabihin ni Coach Tim, "Now we will have our work cut out for us," hindi yun simpleng pahayag. Totoo ang pressure dahil ang New Zealand ay isa sa pinakamapanganib na pick and roll teams sa Asia-Pacific region. Malaki, mabilis at mahusay mag-cut. Kapag wala ang tamang rim protector, mabilis silang makakuha ng madali ang puntos at dito pumapasok ang value ni Kai. Bago ang kanyang ACL injury, nitong January, si Kai ang pangunahing sagot ng Gilas para doon. High reach, excellent timing, at presence na makapagbago ng tira kahit hindi man niya mablock. Iyan ang dahilan kung bakit inaabangan ng coaching staff kung papayagan na siyang bumalik. Pero hindi lang New Zealand ang problema, mas mabigat pa ang Australia. Isang team na punong-puno ng shooters, cutters at physical bigs na kayang makipagbanggaan buong laro. Sa mga nakaraang windows, hirap ang Gilas sa pag-control ng offensive rebounds at sa containment ng interior bombs ng Boomers. Without size, talagang nagiging uphill climb. Kaya malaking tanong ngayon, makakalaro ba ulit si Kai? Dahil kung oo, magbabago ang defensive equation. Hindi na kailangan ng Gilas mag-overhelp palagi. May 7'3" anchor na magpapabagal sa aggressiveness ng kalaban. Well, sa kasalukuyang update, positive pero cautious si Coach Tim at ang medical staff. Ang ACL recovery timeline ay bihirang umabot ng mas maaga sa 9 na buwan at kadalasan umabot ng 1 taon. At dahil naganap ang injury nitong January, ang February 2026 na pagbabalik ay nasa borderline. Posible pero kailangan ng 100% medical clearance.
kaya hindi nagiging overconfident ang Gilas. Ang plano ng staff ay i-prepare ang sistema na pwedeng gumana kahit available man si Kai o wala. Pero malinaw, kung may pagkakataon na makabalik siya, malaking game changer yon. Habang naghahanda ang Gilas, kita sa training sessions at coaching briefings na may emphasis sa defensive coverage at pace control. Hindi pwedeng makipagbarilan lang sa Australia at New Zealand. Kailangang piliin ang tamang moments sa offense at bawasan ang transition mistakes. Coach Tim knows this well, kaya sobrang importante ng rotations at minute management. Kapag hindi available si Kai, kailangang doblehin ang effort ni na AJ Edo, Junmar Fajardo at QMB at iba pang frontcourt options. At kapag available naman si Kai, lalawak ang playbook at tataas ang confidence ng buong lineup. Sa ngayon, isang bagay lang ang sigurado, hindi magiging madali ang February 26 at March 1. Pero kung sakaling magbalik si Kai, makakakuha ang Gilas ng armas na hindi kayang tapatan ng maraming Asian teams. A game-altering, pain-controlling 7-3 presence na matagal nang inaantay ng bayan. Paano babalansihin ni Coach Tim ang sistema kung sakaling magiging available si Kai? At paano naman kung hindi? Dahil ayon mismo sa coaching staff, dalawang version ng game plan ang kasalukuyang tinitimpla, isang Gilas na may Kai at isang Gilas na kailangang mag-adjust ng mabilis kung hindi pa siya cleared sa oras ng window. Unang-una, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang tungkol sa shot blocking, malaki na ng epekto niya sa spacing. Sa mga nakaraang windows, bago ang injury, ginamit siya ni Coach Tim bilang high post playmaker, isang bihirang role para sa Asian big man. May kakayahan siyang mamasa mula elbow, tumanggap ng entry pass, at mag-facilitate ng high-low action. Kapag ibinalik siya sa sistema na yan, mas bibilis ang ball movement ng Gilas, mas magiging unpredictable ang half-court sets, at mas magkakaroon ng mas malaking driving lanes. Pero kung wala si Kai, ibang rotation ang iikot. Ang kombinasyon ni na AJ Edo at Junmar Fajardo ang magiging core ng frontcourt. Sa AJ, ang primary defensive anchor, habang si Junmar ang magiging interior stabilizer. Malaki ang tiwala ng staff kay AJ dahil kahit hindi pa niya naabot ang full prime, kaya niyang magbantay ng switches, mag-close out ng mabilis, at magbigay ng consistent rebounding. Sa kabilang banda, si Junmar ay nagbibigay ng scoring reliability sa post at physicality na kailangan laban sa malalaking Aussie frontlines. Pero kahit ganon, literal na imposible, i-replace ang 7-3 vertical threat na dala ni Kai. At dito nakatuon ang buong bansa ngayon, naghihintay kung makikita ba natin ang pagbabalik ni Kai sa pinakamahalagang panahon ng qualifiers. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.